Hi everyone, the Hobbyist Vlogs here. So today, ang gusto kong itakal ngayon is, ito kasi naririnig ko yung vlog ni King Panda. Lagi niyang dinidiscuss kung afford mo ba talaga yung capability or affordability mo when it comes to buying a car. So, meron din ako sariling insight and first of all, I totally agree with King Panda. So, I'll give you my reaction to that vlog of King Panda. Kasi idol ko talaga yan when it comes to, alam mo yung tips, hindi lang sa mga armored car, pero yung mga practicality ng mga bagay-bagay. Hinahangaan ko talaga yan. So, kailan mo ba talaga afford ang isang sasakyan at ano ba yung salary range? So, bibigyan ko kayo ng insight based sa experience ko. Dahil ako mismo, noong way back 2018, nagkamali din ako dyan. Okay? So, bilisan ko na lang. Way back 2018, I bought this 2019, kasi parang 2018, 2019, na Hyundai Accent, yung base model, because that's what I can only afford. That's my first brand new car. Although nagkaroon ako ng mga second hand before, but not that good. Siyempre, way back 2018, I have a salary of 38,000 pesos. So, tandaan nyo 38,000 pesos. Now, the monthly of that Hyundai Accent is 14,500 or 14,300. Sabihin natin 14,000 lang. Minus 14,000 a monthly. So, I only have 24,000 left. No? So, titignan natin based on this kung afford ko ba talaga siya. So, nag-aircon ako 3,000, mura pa noon. Kahit hindi inverter yung aircon ko, 3,000 lang. Imbutal yan, 3,400, ganon. Ang tubig is 500 pesos minimum. May nilad. Umuupa ako. Actually, hindi ako umuupa eh. Kasi I can't afford pa umupa. Kasi I'm living with my parents during that time. So, minus grocery. Sabihin natin yung grocery, 4,000 pesos. Pasok na yon sa buong week. Walang pagkain dito. Hindi ako nagbibigay ng pagkain. Because hindi ko itatanggi, I was so irresponsible nung 2018 kasi hindi ko naintindihan. Wife ko lang nag-introduce sa akin na ganito pala yung buhay, kailangan pala magbigay sa magulang, ganito pala, kailangan magbigay ka sa kuryente, etc. So, this computation is, for me, medyo exaggerated na siya. Kasi lahat ng sahod ko noon akin lang. Sasakyan lang, wala akong masyadong responsibilidad. But anyway, I'm doing this math para makita nyo kung afford ko ba talaga yung sasakyan during that time. So, minus 4,000. Dami ko pang pera pala noon, 16,500. Malaki pa yun ng 2018. So, gumala ako, 1,500 a week. Baba na yun, 10,500. Siyempre, lalagay mo yung factor na pwede kang magkasakit. Sabihin mo maglagay ka ng 5,000. 5,000 na lang yung natitira sa budget mo. So, syempre, meron ka ring wants, hindi lang yung needs mo. Kung bibili ka ng shampoo sa bahay mo at responsible ka, hindi kagaya ko, ubos yan. Yung 5,500, I think mauubos yan. Walang savings, basically. Kung meron man, siguro 1,000, no? Yung 38,000 way back 2018, medyo malaki na yan. Yung salary na yan, medyo. No? So, nakabili ako ng 14,500 monthly na brand new na sasakyan. Pero I would say, hindi ko siya afford. Kasi walang natitira sa akin. Tsaka, ano yun eh, given the, siguro hindi ko siya afford, but somewhat na-afford ko siya. Kasi wala akong asawa. Wala akong anak. Wala pa akong sariling pamilya, no? Nakikitira pa ako sa parents ko. So, ayun. Yun yung problema. So, binanggit ko 2018. So, 2020, tinamaan niya ng pandemic. So, syempre, yung factor na hindi laging malakas ka kumita, hindi mo alam kung kailan magkaka-pandemic, halos nahatak yan ng bangko. Kasi syempre, humina yung kita mo, hindi stable, way back pandemic, kasi lahat tayo nanibago during that time. So, I was caught unaware, so hindi ako prepared. No? Wala naman naging nakapag-prepare nun. Nahula ako, may mga problema pa nga sa bangko yan na parang chinarge ka ng mga, nakalimutan ko yung term, na parang pwede ka mag-skip pero may extra charge.
ng monthly amortization. So, I would say, afford ko dahil single ako. Pero, still, for me, right now, looking back to myself, way back 2018, sasabihin ko talaga sa kanya, kung makakausap ko siya, huwag kang bumili ng sasakyan, hindi mo naman kailangan. At saka, hindi mo naman afford. Ayan. So, sana makatulong yan sa mga nag-uumpisa na nasa ganung age, no? Eh, lalo ngayon, napakamamahal ng sasakyan. So, moving forward, fast forward tayo sa present. So, right now, my car is Nissan Navara, still hulugan. Hindi ko pagmamayabang na cash kasi hindi naman totoo. Hulugan lang siya, and my monthly amortization for that is 39,000 kulang-kulang. So, let's say 39,000. So, 39,000 pesos a month plus nagkukuryente ako ngayon ng 7,000. 9,000 last time eh. Sorry, 11,000 pala. Naguhulog ako ng bahay na 35,000. Nagtutubig ako ng 1,050. Okay, nagpapasahod ako ng driver na sabihin na natin 24,000. Okay? Ngayon, yung personal driver kasi, hindi ko siya afford, to be honest, pero matagal na siyang tao ng mom ko. She started 2018 then I absorbed him. Yun pala, pinapasahod ko pala yung 2018. Like, kasi pandemic, nawala ng trabaho, inabsorb ko siya kahit 3,000 pesos a month lang. 4,000 ata during that time. But ngayon kasi syempre, hindi na pandemic, malaki na ulit yung sahod niya. So, alam mo yun, tulungan lang eh. Wala kang choice kundi magtulungan during the pandemic. But anyway, moving forward, it's not about the pandemic. Tapos, ang grocery ko every 3 months ay sumabot ng 40, 27, 30,000. Sabihin natin 12,000 a month. Nag-tuition ako, may tuition yung anak ko, may gas yan. Sabihin natin, may tuition siya na 5,000, 6,000 naman. So, nasa 128,000 na ako sa expenses pa lang. Okay? Diyan sa pamilya, yung pamilyadong type ng expenses. So, nasa 128, hindi na ako pupunta further. So, kailangan approximately, ang sahod mo dyan is 200,000 para makover mo yung ganitong cost of living. Yung cost of living naman na to is komportable lang, hindi mayaman na. Komportable lang yan, yung puno yung ref mo, puno yung groceries mo sa bahay. Kasi yun ang priority namin. Puno yung yung gamit mo sa bahay, okay naman. May nakakabili ka ng gusto mo, yung importante, nakakabili rin yung wife ko ng gusto niya. Hindi naman lagi, at ako, syempre, yung mga luho-luho ko, nakakabili rin ako. Parang hindi ko na iniisip yung sasakyan. So, I would say na-afford ko yung sasakyan right now. Okay? Bakit? Dahil malaki yung sahod? Hindi. So, again, this Nissan Navara Pro 4X, top of the line, nagkaroon pa ako ng EL before, na binenta ko na. Ngayon kasi yung current ko is 4x4 na Nissan Navara 2024. Amortization is 39,000. Kulang-kulang, approximately. Ang ginawa namin dito is we made sure that this pickup truck will earn more than the cost of it. So, this car alone is for 50,000, 55,000 mileage in 2 years. So, napaka-iksi nun. Kung tutusin, napaka-iksi nun ng taon na yon or napakababa ng age niya pero ang taas na ng mileage niya. Bakit? Kasi ginagamit namin yan sa business. I learned my lesson the hard way. So, nakinig ako ng mga YouTube, mga advices, bakit nagiging liability ng sasakyan, bakit siya nagiging asset, or kailan siya nagiging asset. So, we worked out, may certain deal kami sa client namin, and this car alone earns, for now, it can earn 87,000 pesos a month. So, yung cost niya every month sa hulog ay hindi na kinukuha sa sarili naming sahod. So, that means, although it is a liability, nagde-depreciate yung kanyang value, hindi siya good investment, but at the same time, it gets
us money from our clients. So it brings us money from our clients. I mean, which means it is no longer a liability. Now, this car became an asset. Ayan. So, kung meron akong maire-recommenda, kagaya ni King Panda, uulitin ko yung sinabi niya, kung di mo afford, huwag kang bumili. Kasi marami ka pang pwedeng paggamitan ng pera mo or ng resources mo. Ngayon, if you think that you have to buy a car na pang family mo, from point A to point B lang at small family lang kayo, I think yung sedan or sabihin natin MPV na it's either second hand or brand new yan, as long as kaya mong bayaran nang hindi ka maapektuhan pag hindi pa ganun, sorry, may langaw, pag hindi ganun kalakas dumating yung challenges sa buhay mo na kailangan mong i-adjust yung finances mo, is hindi ka masasaktan masyado. Ayan. Kasi bigyan kita ng scenario. Halimbawa, may nagkasakit sa pamilya, tumatanda din yung parents mo, and responsibility or the responsibilities are starting to ask for you to be more responsible compared nung bata ka pa. No? Or compared to the previous years. Maraming factor kasi na dapat talagang kinoconsider sa paggagastos ng pera natin. Especially when buying your own car. Yung monthly amortization, isa pa lang yan. Nag-change oil ka every 5,000 or 10,000 kilometers on some like dealers. And it will cost you like 8,000 to 10,000. Depende sa car brand yan na pag may-ari mo. Meron ka pang diesel, no? Meron ka ring gulong na wear and tear na nauubos. At after 2 to 3 years, papalitan mo. For me, myself, this cost me 54,000 for all 4 tires na kapapalit lang a month ago. So, ayun, marami ka pang dapat pag-aralan mabuti bago mo pagdesisyonan kung talagang bibili ka ng sasakyan. At the end of the day, pera mo naman yan, decision mo yan. Ang sa amin lang, the reason why we are creating this content is for you to to avoid what mistakes that we did already in the past. Lalong-lalo na ako. Siyempre, napayabang ka, medyo napahangin ka, nakakaya mo nang bumili ng sasakyan, first time mo nakahawak ng ganung klase ng sahod, na for me, 38,000, parang wow. I mean, like, I'm earning 4,000 a month before, now I'm earning 38,000. Ibang 2018, like, napayabang na nandun na parang ihing-ihi ka na, kailangan mo nang bilhin. And I understand that experience. And alam ko naman, some of us also can relate into that. So, ayun. Again, konting paalala lang sa mga bagong bibili ng sasakyan. Please, pag-iisipan yung mabuti. Bibili ka ng sasakyan, pero make sure na hindi mo mapapabayaan yung mga responsibilidad mo, lalong-lalo na sa pamilya. Hindi sa kaibigan, nasa pamilya mo na. Sa sarili mong pamilya. Na kung ikaw ay panganay, sinasaklawan mo. Kung ikaw naman ay bunso, syempre, tulungan yan Diba? Yan lang naman yan. Now, if you like this video, please don't forget to like, share, comment, and subscribe.